Hello mga kaibigan, mga ka-Sunset Moments. Dito po ulit tayo sa ating Sunset Moments. Isang munting talakayan sa mga ating realization, reflections sa mga nakaraang experiences natin. No? Mula nung sunrise ng ating buhay, pagdating ng tanghali hanggang itong lapit hapon. Sunset Moments ika nga, na kung saan may mga pinagdaanan, naranasan na rin tayong mga experiences sa buhay. Siguro rin naman may share tayo, no, na magbibigay ng aralin o kung mga inspirasyon ba na, sa buhay natin. Nako, malawak na itong runway ko, ano? Nagkakalbo na talaga. 2-3 araw na rito umaambon-ambon. No? Kaya yung mga, labada, hindi na natutuyo. 2 araw na ito. Pero somehow, it's a part of nature dito. Isa lang bagay, kanina, pumunta kami sa harap ng train station, although umuulan, naging na agreement namin ito ng isang grupo dito sa aming local church sa Nagano, Japan, na kung saan gusto namin ipamahagi kung ano talaga ang mga nagiging buhay or nagiging history ng maliit na church dito sa hindi lamang sa Japan, sa buong mundo. What I mean na konti is it is new, bago. Although it was founded way back mga 1936, nung teenage pa si Reverend Sun Myung Moon, pero naitatag talaga officially noong 1954 ang Holy Spirit Association for the Unification of World Christianity na naging Family Federation for World Peace and Unification. Kumbaga, na-amend lang yung pangalan. Pero it was 1954 na naitatag ito. Doon po ako sa Philippines na nagkaroon ng parang education or nakinig sa mga series of lectures nila na sa aking pagkakarinig, wala namang kaibahan sa Christian life natin. Kasi interreligious, non-sectarian naman yung, actually hindi ito religion kasi hindi naman talaga doctrinal ang tinuturo dito, kundi yung simbahan na church, we are the temple of God. Kaya ang Diyos naninirahan dito sa loob ng buhay mo. So, that's the basic definition sa church. Pero religion-wise, I keep my religion as Christian or Catholic believer, Catholic Church, Roman Catholic Church. And kanina nga, rain or shine, ilang linggo na kami ritong talaga, we agree na ipamahagi sa mga Japanese people dito kung bakit at ano nga ba ang nasa likod ng Family Federation. Kasi isang kaso nga rito, legal case na gusto ng isang mga nagpe-persecute, mga political party ba naman, na nag-file sila ng legal case to dissolve the church. Dissolve the religious organization of the Family Federation for World Peace. Kung ano man ang kadahilanan, meron silang binibigay na ebidensya na kung saan mga old documents na nagkaroon na ng mga, kumbaga cases man yun, mga amicable settlements o mga kaso na tapos na. Yun nga lang, inuungkat-ungkat
pa rin nitong mga political groups, no? Okay, I'll tell you directly, mga Communist Party, no? Na kung saan hinain nila itong mga legal persecutions na ito. For one thing, communism does not believe to God. No? Kaya, they don't like religious affiliations, religious organizations. No? Kaya nagiging persecutions ito, legal persecutions. No? Ngayon, kung hindi alam ng gobyerno, ng mga tao, ng jury, kung ano itong mga organization, Family Federation for World Peace, ito na ngayon ang posibleng magiging kahinatnan ng lokal or modern ba or maliit ba na church dito. Kung narinig nyo nga, naisulat ko kanina na itong deprogramming. Na? Kasi itong deprogramming rin naman kasi, na? Gawain ito ng mga tagalabas, when I say tagalabas, ng mga hindi membro ng church ng Family Federation. Na? May mga anak sila na naimbita at nagbigay din ng pagkakataon na makinig sa mga tinuturo, no? Sa mga fellowship na kung saan may mga peer development, personality development, na even sa sports, mayroong mga programs and activities doon. But directly, I'll say na mayroong mga moral developments and spiritual lectures doon kung paano maiwasan yung mga vices, na? Mga sexual molestations, na? Mga tabako, mga kung ano-anong bisyo, drugs or vices, kung ano-ano pa man. Because we teach them self-discipline. Na? Wala namang kaibahan ito kung talagang titingnan natin mabuti talaga, na? Sa itinuturo ni Jesucristo. Ito, isang history lang ito. Na? Si Saint Lorenzo Ruiz, na? Half Chinese Filipino, na naging Filipino Catholic Christian na sumama, ating altar boy siya, no? Naging missionary, sumama sa mga pare na naglingkod nga, nag-pioneer ng Christianity dito sa Japan more than 4 centuries ago. No? 1636 ata siya pumunta o pinatay dito sa Japan. Kasi nga, no, nalaman ng mga taga-gobyerno ng Japan na they are doing Christian works, pastoral, na lay works, na as missionaries. Alam natin, Japan is not a Christian nation. Kaya nagkaroon ng mga persecutions, no? And they want to throw them back to their country. No? So, si Lorenzo Ruiz, taga-Philippines, gusto nilang ipabalik sa Philippines. Na? Kung hindi, i-give up niya yung Christian faith niya and he can stay in Japan, not as a missionary. Or else daw, papatayin siya. But the faithful Lorenzo Ruiz keep his life of faith and belief to Christianity, to Jesus Christ. Because of that, he was persecuted and they want to deprogram Lorenzo Ruiz to give up his life of faith. Pero nanatili si Lorenzo Ruiz sa kanyang life of faith. That simple thing na persecutions, na pinipressure yung tao, na give up yung life of faith niya, na manatili siyang normal na tao, that's already deprogramming.
No? Aside sa pinipersecute ka, na pinipressure ka, na talagang may death threats pa. Kaya deprogramming na yon. Kung i-give up ng tao yung belief niya, nawala na yung religious freedom. Kaya nasakop na siya sa deprogramming na ginawa ng mga sundalo. That was the first thing na nakita ko dito sa history, sa kasaysayan. 4 years, more than 4 centuries, 400 years, more than 400 years ago. Isa pa, si Pedro Calungsod. Pilipino din ito. And just like Lorenzo Ruiz, sa Guam siya nagmisyon. Catechism ang kanya. But also, again, he suffered persecutions doon sa Guam. Until, to make the story short, he was also murdered after so many persecutions, severe persecutions, at pinatay na rin siya doon. Deprogramming pa rin. Well, sa Philippines, okay. Tingnan natin yung libro ni Dr. Jose Rizal. Sa Nuli Mitangere, ang grabing mga doon, paradox doon, mga metaphors, mga stories between the lines. No? Si Padre Damaso, si Doña Victorina, ano ang mga naging buhay nila? Ano ang ginawa ni Kapitan Tiago? Kaninong anak si Basilio? Si Elias. Itong mga bagay-bagay na isinulat ni Dr. Jose Rizal. True to life yan. Nakatago nga lang between the lines ng aklat niya. Pero totoo, nakita niya yon. Kaya, andun din yung mga persecutions, mga pressures na kung saan ayaw na mga paring na sabihin ng mga Pilipino kung ano talaga ang ginagawa ng mga pare. Isa dito, ang hindi ko malimutan, si Padre Damaso talaga. At itong Doña Victorina kasi meron silang sikreto. At kung paano nila inuto-uto na lang itong si Kapitan Tiago na ito. Kaya there are pressures. And ito rin ang isang deprogramming. May pressures na dun sa life of faith nila. Going back again dito sa Japan, why are they filing a case dissolving the Family Federation for World Peace and Unification Japan when they are doing the right thing? Yung poster nga nahawak-hawak ko nung isang araw, si Mr. Goto, he was kidnapped by his own parents, abducted from the church, itinago nila. At anong nangyari? Ayun. Nakakulong sa kanyang sa room, halos hindi na kain-kain, hindi na makatayo-tayo. Anong nangyari sa kanya? Ayun. Muntik nang namatay. Dahilan sa deprogramming ng mga magulang na ayaw bigyan ng freedom of religion itong mga anak o taong naniniwala naman sa kabutihan na ibinibigay ng simbahan. So, what is deprogramming? Is it good? And what is these legal persecutions? What is this legal case dissolving a church? Kung hindi dissolve ang church, then lahat-lahat na para pantay. That's very annoying na isang grupo lang ang tatargetin nila. If Japan is not a Christian country, then lahat ng mga Christian dito. Pero that's unfair to Christianity.
Pero single out nila itong Family Federation for World Peace. Diyos mio, Marimar, 45 years na ako dito. No? And I was married, I was blessed, no, by the founder of the Family Federation for World Peace, and I have my married, and I have 5 children. They are staying here in Japan. They are working. They are paying taxes for the Japan government. And even as taxpayers, ganun ang gagawin nila sa amin, mga religious believers. Human rights naman natin, itong freedom of religion, freedom of faith, freedom of expression. Kaya itong ginagawa-gawa namin, kahit na umuulan kanina, nakapayong lang kami, we tried to speak, yung mga kasama ko, Japanese language sila. Pero in behalf of the international community, I volunteered to speak in English of what is really the rights of the people at kung ano at bakit dinedi-program ng mga persecutionist, ng mga close-minded people, itong mga followers, believers, ng isang maganda't religious group na ito. Mula noon, when I joined this group, hindi ako natutong manabako, magkaroon ng girlfriend. Virgin ako nung pinanganak, pinakasalan ko yung asawa ko. And it doesn't mean na darna ako. The thing is, we were taught about self-discipline, self-control, no vices, straight and be mature with your personality and with your life of faith. Live with a principled way of life. Kaya I could not see anything false, anything unrighteous or evil in this group. Yeah, persecutionist, communism. If you don't believe on God, that's your right. If you are atheistic, that's your right. Pero for those who believe in God, give them their freedom of faith and religion. You have no right to pressure the believers. This is our cry. Don't step on one's neck. Maraming salamat po, mga ka-Sunset Moments. Ito lamang po ay isang bagay na idinadalangin ko doon sa mga street preaching namin para lamang baka bigay ng information sa mga tao kung ano talaga itong ginagawa nila sa Family Federation. Ito po ang ating maliit na talakayan ngayon. Maraming salamat po. Ingat po kayo. Laging umuulan. Sa Philippines din daw. Umuulan-ulan. And kahapon may lindol din nata sa General Santos. Ingat po tayo dyan. Lahat tayo. Maraming salamat po. At maligayang bati dito sa ating Dapit Hapon. Sir Cotaylo po sa ating Sunset Moments.